Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ayon sa NSO, nasa 4,688 na bata ang ipinapanganak sa Pilipinas kada araw. Nakakaalarma ang patuloy na paglobo ng populasyon sa ating bansa. Sa taong 2011 nga lang, nasa 94.85 million na ang populasyon ng Pilipinas. Sinasabing sa taong 2020, maaaring umabot pa ito ng 100 million. Ngunit sa dinami-dami ng tao sa ating bansa, mas marami ang umaasa kaysa sa mga may trabaho. Kung kaya't, binansagang batang populasyon ang Pilipinas. Subalit hindi lahat ng kabilang sa batang populasyon ay umaasa dahil minsan sila pa nga ang inaasahang magtrabaho para sa kanilang pamilya. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanilang paghahanap buhay? Ito ba ay para sa kanilang pangangailangan o para sa kanilang pansariling kagustuhan? Sa aming paghahanap ng mga batang naghahanap buhay sa lungsod ng Pasig, aming nakilala ang isang batang pursigido sa kanyang paghahanap buhay. Ating tunghayan ang storya ni Amba. Si Edmar Almazan, o mas kilala sa pangalang Amba, ay isang batang 16 na taong gulang na nag-aaral sa mababang paaralan ng Sagad sa ika-6 na baitang. Siya ay estudyante sa umaga at barker sa gabi. Kasi, patakbo-takbo kami. Tapos, gawa kami ng pasya po, housing. Ano ba nakakalaban? Nakakalaban namin yung kapwa namin. Siyempre, pinakakalitan nyo. Katawa, parang kita kami. Panahon. Eh, panahon namin, oras namin, para magpahinga kami. Tapos, gawa kami pagkain. Eh, pag hindi namin, tapos bata kami, parang kita kami ng pera. Mahal, mahal. Hindi po ba kayo natatakot kasi delikado? Okay na kasi hindi na kami lang mag-iwan namin. Wala naman kami nila. Usapan ni tatabi para hindi na. Thank you po. Michael, yung ano? Ano po, good evening po. Anong pangalan niyo? Edma. Saka nag-aaral? Sagad Elementary School. Anong grade ka na po? Grade 5. Ba't nagtatrabaho? Ano trabaho mo? Tatawag. Ba't ka nagtatawag? Ba't gusto mong bumungkir? Gano'n kayo yung ginagawa mo? Nahirapan. Nahirapan ka kung ginagawa mo? Gano'n kayo hirap? Ano oras ka nagsisimula? Ano oras ka nagtatapos? Hindi ka ba nahihirapang gumawa na assignment? Ano oras ka pumapasok? Ano oras ka umuwi? Pagka-uwi mo ba, nakakagawa ka pa assignment? Sabi namin, isang bilang. Oo na. Alam, baka nasa nasada ba? Ha? Ano? Taga? Oo, nagsabi siya, Nagpapahinga ka pa ba? Oo. Pagka-uwi mo,
Diretso ka na doon o magpapahinga ka muna? Ready na ako doon. Diretso ka na doon. Kailan ka gumagawa saan? Hindi na ako. Pag mga pagkatapos mo. Hindi ka naman nagagawa mo ng lahat. Yung section. Ano section? Magkano ganito lang. Magkano nakikita mo? Ano ginagawa mo? Ano nangyari sa pusa mo? Nagkakasya ba yung nakikita mo sa kailangan mo? Minsan po ba kapag bakit mo sa ginagawa na po ba kayo ng mga social media o minsan po ba kapag tapos yung mga talagang gusto niya talaga naiinggit daw siya sa mga sabi niya kaya din daw niya Bahay. Bahay? Anong ba? Ang ganyan, no? Gumagawa. Healthcare. Helper. Kanino ka sumasama? Lesson. Kaya? Lesson. Magkano kinikita mo pag tumutulog? Isan, 150, isang 200. Araw-araw yun. Isang linggo. Ilang pa. Bad kada walang pasok? Tumutulong ka. Paano yung sa pagtatawag? Bigay ko dun, mama. Nagtatawag ka din mamaya? Gabi? Gabi pa yun. 5:30 pa. Ano ginagawa mo dyan sa kinikita mo? Isa, laban ng Dota. Isa, laban ng karera. May binibigay ka ba sa magulang mo? 150. Isang 200. Yan ba yung pinambahay mo? Pero nang ba, esang pera. Alam ba naman walang mo nag-head for Alam ng mama mo na nag-helper ka lang. Hindi ka pinapauwi para Kain na ako. kumain ka na. Na-addict ka din sa computer. Isang 2 oras. Isang 2 oras. Bakit ka na-addict? Libangan eh. Kapag sasabay mo yun, pag-aaral, Dota, Barker, Helper, kapag sasabay mo. May kasama ka habang nagko-computer ka. Atan, Naglalaban kayo. libre ako. Ikaw walang pera eh. Sabi ako doon. Pag may pera ka, pag may pera ka, Lolo ako. ay pagpuntahan ka naman. Palagi kang panalo. Isang tado. Magkano pinupusan mo? Ang 50 sa nga. Isang 200. Nag-iipon ka ba? Magkano naipon mo? Isang 300. Isang nga. 400. Ginagastos mo yun? Nasaan mo? Lana, bili ka naman na. Yung radyo ko. Speaker. So kapag may gusto siya, tsaka na siya. Pag may gusto ka, yun yung pinag-iipunan mo. Hindi ka humihingi sa papa mo, kaya sa mama mo. Ilang oras ka nag-head? Isang 5 oras. Isang
saktong oras. Paano ka tumutulong doon? Paano ka nagiging? Ano ginagawa? Tanggal-tanggal yung gamit. Bukod sa helper at sa barker, may iba ka pang ginagawa para makakuha kang pera. Meron. Ano? Isan. Internet. Nandiyan ako. Tapos, turo-turo. Tapos nandiyan ako pera. Ano tinuturo mo sa kanila maglaro? Then, yun lang. Yung laro, hindi arunong. Marunong bukas. Tapos, laro pa. Laro pa. Bukod doon, wala na. Lan. Nangangalakal ka. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Nahihirapan. Nahihirapan. Oh, isa walang tulog. Diyan. Isa merong tulog. Bakit mo pa kayo ginagawa kung nahihirapan ka naman? Pag wala kang tulog, pumapasok ka pa rin. Oo. Alam ng teacher mo na tatawag siya. Ano sabi ng teacher? Wala. Thank you na kayo. Thank you. Nag-aaral ka pa? Oo, meron. Sige na. Si Amba ay may tutuwing nahuwagan sa kanilang pamilya, ngunit hindi nararapat sa isang kabataan ang magtrabaho sa napakamurang edad. Ang kanilang dapat pinagtutuunan ng pansin ay ang kanilang pag-aaral. May mga batas sa Pilipinas na ipinatupad upang mapigilan ang paglaki ng mga batang manggagawa sa ating bansa. Ito ay ang Republic Act No. 7658. Sana magsilbing aral ang dokumentaryong ito sa bawat isang mamamayan ng ating bansa, hindi lamang sa mga kabataang nagtatrabaho, kundi pati na rin sa mga magulang na sa kabila ng kahirapan ng buhay, hindi pa rin dapat trabaho ang pinagtutuunan ng pansin ng kanilang mga anak.